What's up, JP here and welcome to JP Investing. Today is February 8, 2026 and we are now looking sa graph ng PSEI, no? And as you can see, very much nag-sideways na talaga siya, no? Simula pa nung January 15 up to present. So, nandito ulit tayo para magbigay ng update tungkol sa ating portfolio. Ano na nga ba yung nangyayari? Ano na ba yung mga news with regards sa ating mga stocks, no? So, let's not dive right here sa index dahil wala pa naman masyado nangyayari, no? So, punta na tayo dun sa ating Excel file. Ayan, so nandito na tayo sa ating Excel file and we are now in week number 120. Ibig sabihin 120 weeks na tayong nag-i-invest na. So 120 week includes from February 2, 2026 hanggang February 6, 2026. Wait lang, parang konti na. Tama lang pala, 1 week, no? So, money invested, na pag-invest tayo ng 3,000. Bakit? Eto yata yung mga panahon na bumagsak yung gold, no? So, dun sa mga nakakaalam, matagal ko nang gustong magkaroon ng OGP, no? So, I buy one lot lang. And also pala yung kailangan na rin natin magdagdag ng stock or dahil mawawala na yung ATI, no? So, mamaya discuss natin yung sa ATI, no? So, dividend receive, wala tayong na-receive na dividend ngayon. And stocks that we bought, bumili ako ng Maynila dahil tuloy-tuloy yung pagtaas niya and bumili ako ng OGP, no? Na sabi ko na. And stocks that we sold, actually yung ATI, technically hindi pa naman sold, no? Pero ito na yung nasa tender offer ng Maharlika Funds, eh. So, they bought it for a price of 36 pesos, no? So, tingnan lang natin, no, dito sa buy dates. Dito sa aking buy dates, yung ATI ko is nakasold na siya pero mabibigay, I think, yung pera sa March pa, no? So, we sold that on 36 pesos and we have gained 14.3k, no? So, hindi na rin masama na capital gain. I think saktong March ko to binili last year. Tama ba? O yun nga, March ko nga siya. Wala pa ako dito, diba? Sa 2024. Ayan. Wala pa nga. So, exactly 1 year, no? And 14k yung capital gain natin. Let's check nga kung magkano yung dividend na na-receive natin doon. Nasa 14,300 and dividend receive, tingnan natin. Dito wala pa tayong ATI, dito 2025 meron na. Ayan, 1,083.6 plus 183, 1,083 pala, mali. 14,300 plus 1,083.6. Ayan, so nasa 15,000 din ang total na kinita natin, no? 15,300. So, not bad na rin, no? Para sa isang stock na sayang, gusto ko sana talagang magtagal dito kaya lang wala, That is their decision na mag-delist na sa PSEI. And with that, bumabalik na tayo sa ICT, no? Para kahit papaano meron pa rin tayong terminal stock. So, balik na tayo. We have a total market value 97,395.49. So, a little bit shy na lang tayo ng 500,000, no? So, nakakatuwa naman dahil kahit papaano nakikita natin na consistently tumataas, no, yung ating market value. Unrealized gain of 47,250 and total dividend received of 31,618.92. We have a total gain of 147,310.49. Ito na po yung total gain ko sa lahat ng capital gains ko. Unrealized gain, yung mga na-take profit na natin, kasama na yung mga dividendo. And we have a percentage gain of 42.08%.
Sa pagkakaalam ko, ito na yung pinakamataas. Hindi, meron pala. Ito. So, ayun. Kahit pa paano, nasa peak na siya, no? 42.32. Grabe, taas pala na ito. So, ayun. Kahit pa paano, 42% wasn't bad na rin para sa akin, no? Ewan ko na lang sa inyo kung mala Warren Buffett kayo. Yung mga malulupit mag-comment dyan na kesyo mas magagaling sila, so be it, no? Meron naman tayong kanya-kanyang face hindi ko kailangan magmadali, no? Kung kayo kailangan yung magmadali dahil gusto nyong pumera agad, ibahin nyo kami sa mga dividend investor, no? Dahil we take time, no? So total money invested is 350,085 pesos. Punta tayo sa dividends given. So, ayun pa rin, no? Ibig sabihin ng mga pula, na-receive ko na. Yung green, ma-receive ko pa lang pero na-declare na to. And yung mga purple is ma-receive ko pa lang or projected na ma-receive ko based dun sa dividend rate nila last year, no? So, kung hindi sila magbabago, ito yung ma-receive ko. Pero sana, tumaas, no? And ayun, merong bagong nag-declare ng dividend which is yung Globe. Grabe, hindi pa rin natin nadadagdagan to. 15 shares pa rin. So, ayun, ang projected na matatanggap natin for the year 2026 kung sakaling hindi na tayo magdadagdag ng ating investment is 29,195.77, no? So, that is like 195.77 divided by 12, that is almost that is 2,432 per month, no? So ayun, pumunta na tayo sa comparison ng ating portfolio. Ayan, so nandito na tayo sa comparison ng ating portfolio. Yung pinakahuli nating update is January 23, 2026. Nga pala guys, kung nagtataka kayo bakit bungi-bungi na yung pag-update ko, no? Kasi feeling ko pag weekly talaga, there are times kasi na wala naman masyadong galaw yung market, and para sa akin wala rin naman ako masyadong sasabihin, no? I am just here para ipakita yung progress ng portfolio natin, no? Kung tumaas man or bumaba. Pero there are times kasi na walang galaw, so wala rin ako mapapakita, no? Kung very stagnant lang, unlike ngayon, no? After 2 weeks from 488 naging 497 na. That is almost 10,000 in just 2 weeks, no? Although syempre wag natin kalimutan, nag cash in tayo ng 3,000, and so with that nasa almost 7,000, no? Yung growth niya within 2 weeks. So ayun, pero last week kasi halos very stagnant lang siya, and within this week lang siya talagang tumaas, no? So ayun, start na tayo. A-REIT mula 43.75 naging 43.8, tumaas ng konti. ATI 34.7 naging 35 na siya. So wag niyong kalimutan guys, na 36 pesos to bibilhin ng Maharlika funds. I think very limited lang yung bibilhin nila, so I guess kung you're planning sa na i-trade pa rin siya sa PSE, dapat ibenta nyo na siya, no? Unless kung gusto nyo talaga siyang hawakan personally yung kumpanya, no? That is the time na hindi nyo dapat ibenta, no? Kaya lang kasi pag hindi nyo nahawak, I think very very hard na yun na makipag interact sa kumpanya, no? Kung paano yung magiging hatian nyo, no? Kung sakaling merong maging income yung kumpanya, no? Paano ka mabibigyan or mababahagian, no? Unlike kasi sa dividendo na habang nasa Philippine stock market pa siya, madali silang makapagbigay in form of dividends. Pero pag wala na siya sa stock market, hindi ko na alam, no? I think kailangan mong pumunta doon personally, kausapin sila paano ba yung magiging galaw natin, no, as a co-owner of this company, no? So ayun, next is Costco mula 7.51 naging 7.23. Citicorp, Costco 7.51 naging 7.23, bumaba ng konti.
City Core 3.52 naging 3.49, bumaba ng konti. DMCI 10.78 naging 10.9 na, tumaas. Philrit 3.02 naging 2.98, bumaba ng konti. Globe 16.19 naging 17.18, tumaas. ICT 6.23 naging 6.61, tumaas. Keeper 2.37 naging 2.25, bumaba. LTG 15.5 naging 15.9 na siya, tumaas. Metrobank 72.05 naging 71.1, tumaas. Mega World 2.2 naging 2.23, tumaas. So ito no, lagi kong sinasabi no, sobrang daming share buyback ng Mega World no. Kaya I think hindi pa huli ang lahat kung gusto mong sumabay. Ako personally gusto kong sumabay kaya lang siguro paka sweldo ko no, baka yung next na bilhin ko is Mega World. I don't know. Pero talagang todo mag-share buyback itong kumpanya na to ngayon no. Makikita nyo naman yan dun sa PSE Edge na talagang I think halos every week sila nag-share buyback ng sarili nilang kumpanya. And alam naman natin yung ibig sabihin nun, di ba? Parang siguro meron silang niluluto or very confident sila sa mangyayari sa loob ng kumpanya nila, no? So, ayun lang naman. And may nilad mula 18.02 naging 19.68. Ito namang isang to, talagang going 20 pesos na siya, no? Honestly, nung bago pa lang EIPO to, nasa 20 pesos talaga yung book value ko sa kanya, no? Hindi ko alam kung nabanggit ko yun dati, pero yeah, it is what it is. And plus mula 14.8 naging nasan ba yun? 14.78 na siya. Ito, isa pa to, sobrang bumagsak din na ito nung nakaraan. Saan ba ako nakabili nun? Parang 14.4 yata ako nakabili. Plus. Ano yung plus? Ayun, sa 14.44 nga ako nakabili. I think umabot pa to, nag-bottom to ng 13.3. Nakaabang ako sa 13 pesos kaya lang hindi na siya napunta doon, no? So, ayun, malas lang. Tumaas na, wala tayong magagawa. So, next is RFM mula 5.25 naging 5.48 na siya. Talagang pataas lang ng pataas tong RFM, grabe. And Semirara mula 31.1 naging 32.2 na siya, tumaas. And SPNEC, eto nabenta ko na. I think parang magkano lang naging kita ko dito, parang 50 pesos. Akala ko kasi mag-skyrocket siya, pero ayun, it is what it is na. So wala, sabi ko sa inyo, wala akong planong hawakan na matagal yan And total equity mula 488,659.66 naging 497,395.49 na siya, no? So hopefully sa susunod na update ko, we are in the line of 500,000 na, no? 500,000. So ayun lang, maraming salamat sa mga patuloy na nanonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa akin channel para masubaybayan mo itong investing journey ko, no? Paminsan-minsan nagbibigay naman ng mga tips and mga knowledge na rin, no? If i-consider nyo ba knowledge yun. So ayun lang, maraming salamat. JP out.